Babala sa mga hindi gumagamit ang real name sa inyong Facebook account. Bakit? Dahil mukhang iti-take over na ni Meta ang Facebook starting sa December 1. And ang isa sa mga policy nila, possible, is i-disable na nila ang mga profiles na hindi real name ang ginamit. Disclaimer po, wala pa pong official announcement as of this day of vlogging ang Facebook Meta na tatanggalin nila talaga yung mga hindi real name accounts starting sa December 1, 2022. Pero sa mga napansin natin is yung mga ibang hindi ginagamit ang kanilang real name account na nadi-disable, hindi na nila nare-recover dahil hindi tumutugma yung pangalan nila sa ID sa name nila sa profile name sa Facebook. Isa ka ba sa mga hindi gumagamit ng tunay na pangalan sa Facebook? Warning na warning ito sa inyo dahil baka makompromise or baka ma-disable na forever ang inyong Facebook kapag hindi mo pinalitan ito ng tunay mong pangalan. So, ang pag-uusapan natin dito is 5 reasons kung bakit tatanggalin na or possible na tatanggalin ni Meta ang mga profiles na hindi gumagamit ng tunay na pangalan. So, let us start sa pag-change ng ating profile. So, i-click natin ito. Ayan, i-click natin and pumunta tayo dito sa may, ayan, dito. I-click natin itong parang wheel na yan. And, pag i-click natin, meron tayong mapupunta dito, profile settings, personal information, update your name. So, we are going to punta dito. Click this one. Personal information. Ayan. So, makikita nyo dito yung name, contact, identity confirmation, and manage account. So, let us click this one. So, i-click natin. Ayan. So, makikita natin. Ayan. So, i-change natin. I'm going to change this yung here. So, ayan. I-change natin. So, sa real name ko. So, syempre, alam nyo na yung real name ko. And, dito, sabi dito, please note, if you change your name on Facebook, you can change it again for 60 days. Don't add any unusual capitalization, punctuation, characters, or random words. Ganyan siya. So, learn more. Bakit? Names allowed on Facebook, yung names mo lang. Uses the name they go by every day. This makes it so that you always know who you're connecting with. So, what isn't allowed? Ayan, characters from multiple languages, symbols, numbers, titles, professional or religious, words, phrases, offensive or suggest. Yung mga ganon, bawal na ginagawa sa mga name. So if your name follows our standards and you're still having trouble changing it, find out why. Tapos andyan. The name of your profile should be the name that your friends call you in every day. Nasa ID. Tapos nicknames can be used as a first or middle name if they're variation of your authentic name, such as Bob or Robert. Ayan. You can also list another name on your account. Maiden name, nickname, professional name. Profiles are for individual use only. Individual use, hindi corporation, hindi groups. So, kapag groups, ito na yung page for business or organization. Pretending to be anything or anyone isn't allowed. So, ayan guys. So, i-change na natin. Naka-change na pala. Review change. Yan. So, i-click natin yung review change. So, ganyan siya. So, choose your name, how will appear in your profile. So, ang pipiliin ko is name, middle name, and then surname. And yan. So, i-enter mo yung password mo dito. So, syempre, ganyan na siya. So, and then save changes. Let's begin with the first, which is to erase dummy accounts. Kaya, mapapansin mo, the main reason is para ang mga maiiwan is yung legit na gumagamit talaga
ng Facebook. Kasi nga, di ba, dami accounts na na-encounter natin everyday, lalong-lalo na sa mga comment section na hindi mo nga makita or makilala kung sino yung gumagamit ng account na yan kasi nga hindi real name ang ginagamit niya. So mukhang characters, mga phrase of words yung mga ginagamit nila. So hindi mo talaga makikilala kung sino yung gumagamit ng dami accounts na yan. Kaya mas mabuti na lang talaga na i-delete yan forever or i-disable ni Facebook dahil ayaw nilang magpakilala. Kaya ang maiiwan is yung mga gumagamit talaga ng Facebook na real name. Yung makikita talaga sa profile with real picture, with real face, with real profile information ang nakalagay sa details ng kanilang profile. The second is to prevent scam. So, alam naman natin na Facebook is one of the easiest access ng mga scammers para mangbiktima ng mga users sa Facebook. So, pwede itong mga classmate mo, mga pinsan mo, or mga friends mo na hindi mo ka-close na biglang mag-offer sa'yo ng kung ano-ano, yung get rich quick scheme. Yung mga nag-offer ng parang too good to be true, na biglang yaman tapos din pala malilimas yung pera mo, or ito yung mga humihingi ng email, GCash, yung mga ganon. So this is to prevent the safety, yung ating digital profile information dahil naglipa na ang mga scams online, and Facebook is their best platform para maghasik ng lagim online. Third one is identity theft. So, in my own experience, nakakaloka talaga kapag merong mag-grab ng picture mo tapos i-download nila sa kanilang profile and magpapanggap sila na ikaw. Nasubukan ko na yan, and buti na lang na tuklasan ko kung sino siya, minessage ko siya na dapat tanggalin niya yung picture kasi maraming malilid lang kapag gagamitin niya yung picture mo tapos gagawin niya ito para as a tool para mag-scam sa iba. So, this is one way para ma-prevent yung online identity thefts. Kapag may mga duplicate pictures, tapos duplicate names na hindi naman talaga ikaw, yung mga taong nagpapanggap na yon, at least maiiwasan na magkaroon ng ganong mga pangyayari sa Facebook once na si Meta na ang magte-take over, probably sa December 1 this year. Fourth is, this is a part of their new policies sa Meta na which for me is better than yung mga previous na policies as we improve data security and cyber security prevention. Kasi naglipanan na talaga, parang nagle-level up na yung mga cyber criminals day by day. So as we improve our digital technology and so as these cyber criminals, marami din silang options para mapanilang sa mga victims nila. So in this case, I agree with this new policy wherein yung new names, yung mga real names I should say, ang dapat talaga natin gamitin sa Facebook. Kasi once na ma-disable yan at gusto mong i-recover siya, mahirap kapag hindi yung tunay na name mo ang ginamit mo sa Facebook na na-disable. Kaya ngayon, dapat gamitin mo na ang real name mo. The fifth reason is stricter account recovery options. It's because, syempre, kapag mawawala yung inyong Facebook account, it means na dapat gamitin mo yung inyong personal details through validating your identity, confirming your identity, na ipapass mo yung or isasubmit mo yung ID mo. So, kapag hindi nagtali yung name mo sa ID tsaka yung name mo sa Facebook, hindi mo ma-retrieve yung inyong personal Facebook account. Kesyo, marami ka ng friends dyan, marami ka ng na-invest dyan, pero once na hindi magtugma yung name mo sa card and name mo sa Facebook, hindi mo na pwede siyang i-retrieve kahit na madi-disable siya. Yan ang bagong policy. So, dapat na maging totoo tayo sa sarili natin, kaya magpalit ka na at palitan mo na ng real name mo yung Facebook mo. In my own opinion,
dapat lang na ganito ang policy. Hindi lang si Facebook, kundi pati na rin yung mga ibang social media accounts such as Twitter, Instagram. So, I think pati Instagram kasi iisa lang ang may-ari ng Facebook. So, Instagram will, I think, follow later on. Baka hindi ngayon, baka later. Pero, mas maganda talaga na gamitin mo kung sino yung tunay na ikaw. Huwag kang gumamit ng iba. Dapat gamitin mo yung ano yung nakikita sa'yo, yung real identity mo. Kasi, mas magiging totoo ka. The truth will set you free if you use your own real identity. O, di ba? Kaysa naman nagtatago ka na parang may pinagtataguan ka talaga. Kaya, I hope may natutunan kayo dito sa video na ito. So, if ever na meron kayong questions or meron kayong inquiries, basta online lang ako and basta hindi nasagot sa video na ito, I'm going to reply. So, thank you so much, ladies and gentlemen, sa panonood sa video na ito. Always stay safe.